Great and happy morning sa inyong lahat mga kapatid. Kumusta po kayo? Balik na naman po tayo sa ating mga kaabalahan at mga gampanin sa mga everyday routines po natin. Walang katapusang mga gawain. Kaya sa araw po na ito mga kapatid, bago po tayo sumabak muli sa ating mga sangkaterbang gampanin sa buhay, sa trabaho, sa pag-aaral, halina at muli tayong makipag-ugnay sa ating Panginoon na siyang nagbibigay ng kapahingahan sa atin sa bawat mga kapagalan ng ating katawan, isip, puso at kaluluwa. Ang ating pong batayang teksto sa umagang ito ay mula sa aklat ni Apostol Mateo, Kabanata 11, mga talata 28 hanggang 30 na ganito ang sinasabi. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin, at ako'y maamo at mababang loob, at makasumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Ang atin pong refleksyon mga kapatid ay pinamagatan kong kapahingahan. Weariness. We all experience it, though in different ways and for different reasons. Lahat po tayo ay nangangailangan ng kapahingahan, ng rest, hindi lamang ng ating katawan, kundi pati ng ating isip, puso at kaluluwa. Lahat ay nagnanais na magkaroon ng kapahingahan, yung may kalayaang ma-enjoy ang buhay, kasama ang mga mahal sa buhay, pamilya at mga kaibigan. Nais nating pansamantala na makalayo sa mga nakaka-stress na mga alalahanin at gampanin. May mga significant factor po kung bakit nakadarama ng pagod ang mga tao. At ang kapaguran ay nagre-resulta mula sa multi-layered intersections of life's complexities, mga panghihina ng katawan, emotional heartbreaks at iba pa. Dahil ang mga dalahin natin ay hindi po ganoong kasimple lamang. And they are not relieved by simplistic platitudes na pag sinabing, cheer up, things are bound to turn around. Cheer up, matatapos din yan. Cheer up, may bukas pa. Laban lang. At ang mga simple pong pangako ay nakapagpa-relieve ng complex burden at paniniwalang may kapangyarihan at lakas ito na maibigay sa atin to relieve our heaviness ng ating mga heart. And there are a lot of inevitable givens in life, including suffering, pain, unfairness, disloyalty, infidelity, marami pang iba. Naghahanap tayo ng mga kasagutan at explanations din sa mga iba't ibang situations na nagaganap sa ating mga buhay. At madalas tinatanong natin ang Diyos kung bakit nangyayari ang mga iyon sa atin, lalo na kapag sunod-sunod ang mga dagok ng buhay. In our biblical text, Jesus was speaking to a group of people who had been trying to carry an impossible load, tulad po ng Jewish law and other standards na ini-impose sa kanila ng mga religious leaders sa kanilang kapanahunan. Buong buhay nila akala nila tama ang tinuturo sa kanila ng mga Fariseo na sinasabing kailangan nilang sumunod sa kautusan, mga tradisyon at mga ritual upang maging katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos. So sa halip na mapalapit sa Diyos, sila ay tila napapalayo pa. Ito ang pasaning ipinatong sa balikat nila at pilit na dinadala nila sa pag-aakalang papalapit sila sa Diyos. Nakapagpapabigat sa mga Hudyo hindi ang kautusan kundi ang yung interpretation and practice nila sa kautusan tulad ng pakikisalo sa mga dimalinis, sa mga makasalanan, sa mga tax collectors. Ito po ay matatagpuan natin sa Matthew 9, 10-13. Mga restrictions sa panahon ng Sabat na nagsasabi o nagsasantabi sa pangangailangan ng mga tao, which is found in Matthew chapter 12 verses 1-14 at iba pa. Gusto ko pong i-quote ang lengguwahe sa Bagong Tipan sa salitang labor sa wikang Ingles. Paggawa, ipinapakita nito ang idea na ang taong gumagawa ay dumarating sa punto ng exhaustion o nagiging exhausted na, hinahapon na, wala ng lakas, pagod na, hapong-hapo. At ang salitang heavy laden o nabibigatan, ibig sabihin parang naipasan sa isang tao ang lahat ng burden at pilit niya itong kinakaya at kinakarga kahit siya ay halos lupasay na.
At ang mga religious leaders sa kwento sa account po ni Matthew ay kasabwat din sa mga Roman rulers sa pagpapanatili ng imperial system nila. Ang ordinaryong mamamayan ay pagod na pagod sa pagtatrabaho sa ilalim ng Roman Empire, kung saan ang namumuno na piling tao ay nagtitiyak ng kayamanan, katayuan at kapangyarihan sa kapinsalaan ng mga dukha. At ito po yung nireject ng ating Panginoong Hesus, ang social order na ito na laban sa kalooban at layunin ng Diyos sa kanyang bayan. At ganito ang kalagayan ng mga taong tagapakinig po ni Jesus. They were exhausted from trying to measure up the expectations of the law, to all those laboring under harsh religious and political systems. And Jesus is inviting people who are tired and weary to come to Him. Inaanyayahan sila ni Jesus na magpahinga sa Kanya. At tayo pong lahat ay mayroong ganitong pangailangan sa ating mga buhay para sa kapahingahan. Sa atin pong kapanahunan, mga kapatid, many people carry that same burden. Maraming pressures dahil sa strained relationships, depressions, stresses, feelings of inadequacy, and other conditions. Pinipilit ng tao na kumawala dito by trying harder, climbing the career ladder, impressing other people, adding more jobs dahil sa pangangailangan, o to the effort dahil gustong makaabot sa katagumpayan ayon sa sukatan ng tao. Now, overload din po ang tao because of arrogance. Ego is responsible for a lot more stress in our lives than we want to give it credit for. Pilit na isinisiksik sa ating mga isipan na, I can handle this, and we take on another responsibility again. Dahil ang isip din ay mas higit na alam at kaya mo kaysa iba, and you think you know better than others, and you know better than God. You try to do it all, you try to have it all, and you try to be it all, and you try to impress and please everybody. Opposite po ito sa nais na ituro sa atin ni Jesus. Kaya ang sabi niya, pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. For my yoke is easy and my burden is light. Ginamit po ni Jesus ang pamatok o yoke upang ipakitang napaka-imposible sa tao na kaya niyang dalhin ang lahat na hindi siya nabibigatan. The word yoke was a technical term used in the context of teaching in Judaism. Ang pamatok po ay ginagamit ng mga magsasaka. Maaring isang hayop lamang lalagyan nito, pero para sa kanila po, sa kanilang kapanahunan, inilalagay nila ito sa dalawang hayop. Halimbawa po ang baka, upang mag-share sila ng workload at mas magiging productive sila sa paggawa. Hindi masyadong pagod na pagod ang hayop. And by using the illustration of a yoke, Jesus extends His healing invitation to all of us. Nais po niyang siya ang ating kanlungan at takbuhan na makikibahagi sa mga complexities and complications ng ating pang-araw-araw na buhay. A yoke is a symbol of partnership, and Christ's invitation is to join Him in the yoke so we can walk and together, we work together with Him. Nais niya makipag-partner tayo sa Kanya, nais niya tayong tulungang makaahon sa ating mga problema, nais niyang kasama natin siyang magpasan ng ating mga dalahin, nais niyang mag-aral tayo sa Kanya. And the yoke is a symbol of control. Nais niyang lumapit tayo sa Kanya na magpatuloy sa ating relasyon sa Kanya. He will equip us, teach us, and guide us to be effective in life and service. Siyang mag-guide sa atin, bibigyan niya tayo ng tamang direksyon, kaya ito'y symbol ng control. Bibigyan niya tayo ng wisdom at bibigyan niya tayo ng encouragement upang magkaroon ng refreshment ang ating mga katawan, isip at kaluluwa at makatagpo ng kapahingahan sa Kanya. Dahil may mga panahong ang mga kapaguran po natin at mga dalahin sa buhay, ay may mga panahong ito ay nakaka-overwhelm. Jesus' invitation to come to Him is an invitation of love. Love is the silver lining that can be palpable during trying times.
Love makes the yoke easier and the burden lighter. The yoke of Christ is a symbol of discipleship characterized by submission and obedience to Him. At ang goal ng Panginoon ay hindi lamang magbigay ng simpleng relief na mapagaang ang ating mga pasanin, kundi nais niya tayong mapalapit at magtiwala sa Kanya. Jesus wants to help us. He wants us to rest in Him. Sa pamamagitan po ng Kanyang pamatok, magkakaroon tayo ng kapahingahan ang ating mga kaluluwa at sa kabuuan ng ating buhay. Lalapit tayo dahil siyang ating tanging kailangan. Ang ating buhay ay nasa kamay ng Diyos. May mga few questions po mga kapatid na nais kong mag-reflect tayo. Are you tired? Worn out? Are you trying to bear your life's burden by yourself? Ang panalangin po ni St. Augustine, our hearts are restless till they find rest in you. Pagod tayo, hindi natin makukuha ang pahinga sa ibang tao o sa ibang mga bagay. Maaring panandalian, ngunit hindi ito magtatagal. Hindi ito pang habang panahon. Ang tao ay maaaring o maraming trabaho na hindi madali. Maraming kapaguran, marami pong sakit, maraming hamon at maraming kalungkutan. Ngunit tandaan po natin na hindi nagbibigay ang Diyos ng pasanin na hindi natin kayang buhatin. Ang Diyos ay kasama natin sa ating mga paghihirap at mga suliranin natin sa buhay. Hingin po natin sa Panginoon na punuin niya ng pag-ibig ang ating mga puso at gawin ang ating mga gampanin na mayroong kagalakan. Matutunawa tayong tumawag at maglagak sa Diyos ng ating mga pagtitiwala at pasanin upang gumaang at makatagpo ng kapahingahan ang ating mga kaluluwa. Ang paanyaya po ni Jesus, "Come to me and I will give you rest." Ano pa po bang hinihintay natin mga kapatid? Samahan po ninyo ako sa awit po ni Basil Valdez na "Lift Up Your Hands to God" sa kanya pong chorus. And He said, "Cast your burdens upon me, those who are heavily laden. Come to me, all of you who are tired of carrying heavy loads. For the yoke I will give you is easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you rest." Nawa mga kapatid, makasumpong tayo ng tunay na kapahingahan sa ating Panginoon. Amen. Maraming salamat po muli sa inyong walang sawang pakikinig at pagsubaybay. Ang pagpapala po ng Diyos at ang kanyang pag-iingat at paggabay ay sumainyo pong lahat. Have a blessed Monday and have a blessed week mga kapatid. Hanggang sa muli, bye-bye!